may konti. Okay, diretso muna tayo dito sa ating unang topic, mga kababayan. Meron pong sinabi ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, mga kababayan. Hindi ko alam kung narinig nyo na itong balita ito. Kung nabalitaan nyo na ito, ito ay napakagandang balita. Oo. Kasi, nakita ko rin sa interview na to, kung paano matrigger etong si Trixie. Oo. Nakakatawa eh. Oo. Kasi mga kababayan, sa isang interview ng kanilang TV show, no, yung sa Bilyonaryo, yung kanilang TV show doon. Naging bisita nila ang isang tawag dito, spokesperson siguro siya ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP. Kung nakalimutan nyo na po, mga kababayan, ang CBCP ay isa sa mga grupo na galit sa mga Marcos. Oo, wag mo natin nakakalimutan yun. That is a PAC. Oo, that's a PAC. Galit na galit ho sila sa Marcos family. Oo, yung CBCP. At kung maaalala nyo, nung panahon ng eleksyon, isa po ang CBCP na talagang bumatikos kay President Bongbong Marcos. Kumakampanya pa lang siya. At that is also a fact. Hindi ho maitatanggihan ng CBCP. Huwag nila subukan tumanggi. Sila ay magkakasala. Oo. They'll be lying. They'll be a lying. Oo. Galit na galit ang CBCP dyan kay BBBM. Pero, sa interview na to, parang, pati si Barry Gutierrez nagulat. Hindi nila in-expect. Yung ganitong reaksyon galing sa CBCP. Oo. Ano ba nangyari? Panoorin natin. Ito yung nangyari na yun, guys. Game. Sinabi nyo na hindi kayo sumusuporta doon sa panawagang patalsikin. I assume ito yung panawagan na pababain na si Presidente Bongbong Marcos at palitan ng RevGov or whatever. Anong pinanggagalingan ng position na yun? Well, nakakatawa yung yung expression ni Trixie. Wait, papakita ko sa inyo. Okay. Iko-close up natin para para makita nyo yung mukha niyang may subtitle. Ay, shucks. Sinabi nyo na hindi kayo sumusuporta doon sa panawagang patalsikin. I assume ito yung panawagan na pababain na si Presidente Bongbong May Marcos at subtitle palitan yung ng mukha, RevGov or whatever. Anong pinanggagalingan May subtitle yung mukha ni Trixie eh. Bakit gano'n? Tumataas-taas pa kilay niya. ng position na yun? Taas kilay, yung lola mo. Taas kilay pa ang lola mo. Ayan, di ba? Meron pa yan. Di pa. Dinalawang kilay pa, guys. Di ba? May subtitle yung yung mukha ni Trixie eh. Parang kung uhulaan natin yung iniisip, parang dapat noon pa napalitan yan eh. Kasi di ba yun ang tanong? Kung dapat na bang palitan, ganyan-ganyan, si President Bongbong Marcos, bakit daw hindi nakikisama ang CBCP, bakit daw hindi nakikiisa ang CBCP sa panawagan na palitan ang presidente, tapos doon tumaas yung kilay niya, gano'n. Ako lang na. may subtitle, kung pwede na lagyan ng subtitle yung itsura ni Attorney Trixie, why not? So, ito ngayon ang sagot ng CBCP. Nakakagulat tong sagot na to, mga kababayan. Kasi, being Marcos haters, ang CBCP, ngayon lang ako nakarinig ng ganitong salita na galing mismo sa CBCP. Pakinggan natin, guys. RevGov or whatever. Anong pinanggagalingan ng position na yun? well, ang kaya sinabi ko yun, di ba? Kasi it was articulated by the then president of the conference, si Cardinal Lambo. Sinabi naman niya dun kaya nagkaroon nga ng konting yun di ba? Parang, confusion, di ba? Kasi nung sinabi niya yun, para tayong magiging nito, magpapapalit-palit lang tayo. Di ba? So, rule of law, democratic processes, yun ang paliwanag niya. Okay. So, malinaw yun. Yun ang pinanggagalingan. Diba? Rule of law, democratic process, sundin natin yan. I'd like to push that just a little bit further. Yeah. It is still part of the rule of law for a change in leadership when a leader has become incompetent. And that incompetence can be either physical or in some instances moral. So,
but the church has not taken a stand. Yun nga, kumbaga, you were saying rule of law kaya hindi pinapatalsik. It's still rule of law. Okay, wait. Alam nyo, with all due respect kay Attorney Trixie, she is a master of manipulating concepts and ideas. Oo, totoo yan. No joke. No joke. Oo, magaling siya dyan. Promise. Tulad no, nung sinabi niya na legal din naman yung regime change. Oo. Or yung, ano sinabi niya kanina? Balikan natin. Or it's part of the rule of law. Oo. Push that just a Yeah. little bit Yeah. farther. Yeah. It is still part of the rule of law for a change in leadership when Okay, oo. It is still part of the rule of law for a change in leadership. Totoo naman, di ba? Article 11, Section 3. Oo. Article 11, Section 1, 2, and 3 of the 1987 Constitution. Yun yung proseso. Oo. What else? Article 6 ng 1987 Constitution regarding sa Executive Department na ang leader can be replaced in cases of tawag dito, when the leader can no longer perform when the leader can no longer perform his or her role as the president or the vice president. So, incompetence, physically nga, sabi nga ni Attorney Trixie, and morally. Oo. Yung moral aspect, mga kababayan, papasok yan sa proseso ng Article 11. Mga kababayan, kailangan intindihin kasi natin yon. Kasi itong sinasabi ni Attorney Trixie is a gray area. Oo. Gray area yan. Tama yung sinabi niya na it is still part of the rule of law for a leader to be removed or replaced, for that matter, when a leader becomes incompetent in his leadership physically or through yung kanyang moral ascendancy. Pero ang 1987 Constitution nag-provide din ng proseso para gawin yung removal na yun. Not through destabilization attempts, not through conjuring fake news, not through using and manipulating social media. Hindi. Ang ginamit po ang constitutionally approved na proseso para magpalit ng leader ng bansa ay sa pamamagitan ng impeachment process. Yun lang. Wala na. Impeachment process lang. Even the 1987 Constitution, sinabi yan na pwede mo lamang tanggalin ang presidente by virtue of impeachment. That's it. Kaya nga minention ko kanina Article 6, nandiyan yung qualification ng regime change. Kapag ang isang leader ay no longer competent physically or morally. Article 6 yon. Article 11, nagbibigay ng proseso kung paano magtatanggal ng leader by virtue of impeachment. May anim na qualifications doon. Alam naman na natin lahat 'yan. So, may 6 na acts that needs to be proven para ang isang leader ay ma-impeach. At alam na natin lahat 'yan. Ang sinasabi kasi nila, mga kababayan, yung ginagawa kasi ng mga DDEBs outside of the impeachment process. 'Di ba? Anong ginagawa nila? Nagrarally sila sa luneta, nanghihikayat sila ng destabilization, nag-iimbento sila ng mga intriga, gumagamit ng mga peking marines, gumagamit ng peking ebidensya, kinukondisyon ng utak ng sambayan ng Pilipino na magalit sa nakaupo. 'Di ba? Is it really part? Is it still part of the rule of law? Ang akala ba ng mga DDS na to ay ganun tayong katanga na paniniwalaan lang natin kung ano yung pinagsasasabi nitong mga to? Oo. No, we're not that stupid. Sometimes we are, but we're not that stupid. Oo. So, gray area ho itong sinasabi ni Attorney Trixie. And ito ho yung nakakatawa. Di ba, nagsalita siya ng ganyan. O, ito ngayon ang sinagot ni Father. Wait lang. a leader has become incompetent, and that incompetence can be either physical or in some instances moral.
So, but the church has not taken a stand. Yun nga, kumbaga, you were saying rule of law kaya hindi pinapatalsik. It's still rule of law Well- in the manner, in the change of leadership. Yeah, well, while I may agree doon sa Yes. sinasabi mo na pagpapatalsik, bahagi ng rule of law yan, pero malinaw naman kasi yung panawagan namin dito na di kinakailangan kasi nabanggit nila na kailangan ba talagang palitan yan? Di ba? Parang sinasabi mo kanina na inept o di ka inefficient. Yung ganong judgment, siguro hindi namin makita hindi ko makita. Di ba? Judgment na yun You are not trying to describe the quality of a leader. So maaaring kulang kami sa kaalaman, di ba? Kaya hindi kami talaga basta-basta kumbaga gagalaw. Ano daw? Hindi raw kasi inept. Oo. So, parang alam niyo mga kababayan, parang siguro dahil nasa TV, nag-i-interview, pare, etc., etc. Short of saying, hindi kami naniniwala kasi sa inyo. Oo. Yun ang ibig sabihin dyan ni Father. Hindi kasi namin kayo kayang sakyan Oo. Hindi kasi kami naniniwala sa drama nyo. Oo, gano'n. And besides, ba't kinukulit yung Catholic Church? Akala ko ba kayang-kaya na kayong buhatin ng mga iglesia, mga DDS? Yun ang sabi. Di ba yun ang sabi ng mga DDS? Kayang-kaya na kaming buhatin ng INC. O, di, wala problema. May kasama na kayong simbahan. O. Kasama nyo pa yung isa, yung simbahan nung nakakulong na si Kibuloy. O, di ba? O. Di ba? May kasama na kayo, dalawa pa yon. O, meron pang JIL. O, di ba? O, kasama. Ano ba bang hinahanap nyo? Ba't gusto nyo ba idamay ang Catholic Church dyan? Oo. Hindi naman pala nakikita na inept or inefficient ng CBCP. Oo. Ayan. Sana, ayan Father Jerome Ceciliano said CBCP does not view President Bongbong Marcos Jr. as inept or inefficient and therefore does not support calls for his removal. Ayun. He emphasized that the church respects the rule of law and democratic processes and does not make judgment on a leader's competence without sufficient knowledge. Oo, yun kasi. Yung kasi talaga yun. And by the way, mga kababayan, this is something new. Bago ho ito, hindi ho ito normal sa CBCP na pinagtatanggol nila si President Bongbong Marcos. So, hindi ho talaga. Ay, sorry, nagalit yung mga INC na pro-administration. Sorry naman. Sabi ni Tita Malaysia. Coach, di lahat ng INC ay kasama lahat sa pagpapayanggal sa kagustuhan nilang mapatalsik si PBBM. No po. Ay, sorry po, madam. Sorry. Oo nga naman. Hindi nga naman lahat, di ba? Same goes with JIL. Hindi naman lahat ng JIL gustong ipatanggal si PBBM, di ba? Yung Kingdom of Judas cult, sigurado ako doon. Yun talaga yun. Yung Kingdom of Judas cult, sigurado ako yun. 100% gusto nila matanggal si President Bongbong Marcos. Pero nga naman sa INC tsaka sa JIL, hindi nga naman talaga lahat. Sorry po. Sorry. My bad. Oo. Pero again, mga kababayan, balik po tayo sa ating topic. Wala ho kasi talagang sufficient basis. Ano po pagbabasihan nila, mga chismis? Oo, chismis ng mga peking marino. Oo. Baka yun ang gusto nilang paniwalaan, di ba? Or baka gusto nilang paniwalaan ng sambayan ng Pilipino yung testimonya ni Gutesa. Oo. Hindi natin alam. Pero obviously, that is BS. Kalokohan yun. Ano pa? Hindi, Ultra Tito, for today lang to kasi bukas bakasyon. Gusto ko matulog na maaga tonight. Oo. Oo. Anyway, ano pa ba? Ano ba? Yung mga fake news. Fake news na nagdadrag si PBBM. Oo. At naikisama raw sa mga sexual immorality tulad ng sinasabi ng mga bakla doon sa Amerika. Oo.
Nung bakla pala sa Amerika. Diba? Kasi gano'n yung sinasabi niya eh. Nung mga DDS eh. Diba? Na nagda-drugs daw, na nakiki-orgy, etc. etc. Diba? Gano'n na sinasabi nila tungkol sa presidente. Alam niyo, nakakabilib yung self-control at ang restraint ni PBBM talaga. Alam niyo mga kababayan, siguro buti na lang talaga mabait siya. Oo, kasi kung ako'y nasa posisyon niya, kung di niyo ako tinatantanan, lalo ako, di ko kayo titigilan. Tapos presidente pa ako ng Pilipinas. Oo. Lalo ako, di ko kayo titigilan. Diyos ko. Di ba? And besides, anong magiging basis ng Catholic Church para sabihin na inept or inefficient ang presidente? Let's take let's take the flood control flood control issue as an example. Okay. Netong nakaraan ay binatikos ang Malacanang dahil wala na raw maramdaman, parang tinutulugan na raw yung flood control investigation. Yun ang akala ng mga tao hindi in the know. Oo. Ang problema kasi dito sa mga to, tulad ni Karen Davila, mas gusto nilang paniwalaan yung chismis nila or yung agenda nila. May agenda kasi sila, guys eh. Mga kotsero, may agenda ho kasi sila. Sabi, Malacanang said this Tuesday that investigations into the anomalous flood control projects are ongoing, claiming that concerned agencies may just be overwhelmed with the documents submitted by the Independent Commission for Infrastructure or ICI. Actually, mga kababayan, kung tutuusin, eto tingnan nyo na lang to. Eto mga kababayan, balita noong January 30, 2026. Ang ghost project daw sa buong Pilipinas ay 416 in total. 416. That means, mga kababayan, sa 416 na to, sabihin na natin, meron kang isa nakakasuhan. Tagi-isa. Tagi-isa sa 416 na yan. Siyempre, let's say wag muna tayo mabot sa level ng congressman kasi pwedeng yung 416 sa isang congressman lang or sa dalawang congressman, we don't know. Doon na muna tayo sa mga kontrolado na executive. Sa 416 na yan, that would involve multiple or napakaraming mga respondents. Sabihin natin kalahati, 200 people are involved. 200 people are involved. 200 nakakasuhan mo, guys. Don't you think? May pag-aaralan ka pang papeles, may pag-aaralan ka ng mga paper trail, mga testimonya, affidavits, etc., etc. Gaano karaming papeles yun, guys? Gaano karaming papeles naman yun? Napakaraming papeles nun, mga kababayan. Sabihin na lang natin na gano'n, ha? Di ba, Gina Chavez Bonifacio, salamat sa super. Wow naman! Wow! Wow! Napakarami yan, 400 plus. Dokumento pa lang, napakarami na yan. So, it is quite possible na maraming trabahong ginagawa. It is quite possible na maraming projects na kailangan imbestigahan. 416 to eh. Partida, tumulong na nga ang ICI dyan. Oo. But it doesn't mean, mga kababayan, na walang ginagawa. Tulad kanina, meron na 611 million pesos na na-recover mula sa flood control scandal. Ang liit naman yan, but 611 million lang? Bakit? Nagsoli na ba ang mga diskaya? Nagsoli na ba ang mga diskaya? Yun, umaabot ng billion-billion yung kanila. Sila nga yung top contractor, di ba, nung panahon ni Digong.
Di ba? Nagbalik na ba ang pera? Kamusta naman si Rodante Marcoleta? Oh, kakatanggol niya sa mga diskaya. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagsusoli ang mga diskaya. Ganun katigas ang mukha nila. Sabi ni Gary Apostol, maniniwala lang ako pag may nakasuhan na. Si Digong nga, wala nakasuhan eh. Believe ka ba kay Digong? Si Digong nga wala nakasuhan eh. 2020, sinabi niya, maraming projects ang DPWH, ang Ghost Project. Ano nangyari? Sige. May nakasuhan ba? Sige. Magbigay kayo sa akin ng isang pangalan ng isang kontraktor nung panahon ni Rodrigo Duterte na nakasuhan. Si Digong ang nakulong. Buti na lang. Yung mastermind ang nakulong. Oo. Si Digong ang nakulong. Oo. Pero yung mga kasabwat niya, hindi pa, di ba? Wala nakasuhan nung panahon niya. Oo. Etong si pangalan niya. Si Belhica, napakayabang, sabi, marami kami inimbestigahan. Okay, inatrasan nyo nga si Eric Yap eh. Diba? Si Pulong ba naimbestigahan nyo? 51 billion? Hindi. Siyempre, Duterte eh. Hindi imbestigahan nyo. At least ngayon, may isa na napakulong. Senador, dating senador. Oo. Alam niyo ba't importante yon? Kailan lang ba naging civilian etong si Bong Revilla? Ngayon lang, 'di ba? Ngayon lang naman siya naging civilian, 'di ba? Panahon ni Duterte, senador siya. First 3 years ni PBBM, senador din siya. Hindi pa siya natuto nung first time. Sige. Pag may nakapagpatunay sa akin na na may nakasuhan si Rodrigo Duterte at napakulong sa ghost projects nung panahon niya. Sige, maniniwala ako sa mga sinasabi niya. Pero hanggang ngayon, wala kayo may pakita eh. Parang katalinuhan ni Sara Duterte, wala kayo may pakita. Di ba? Ayan, tulad nito. Ayan, sige, JR. Sige, JR. Para sa kanya daw, mas okay pa rin si Duterte kaysa kay Marcos. Sige, ano nagawa ni Duterte? 10 taon na, na passport? Oo. Sagutin nyo na lang yung tanong ko. May napakulong ba siya? Nasa flood control. Wala, di ba? Sige. Wala problema sa akin yan. Meron ba? JR? Meron ba? Wala namang isasagot yan, sabi ni Jocelyn. Oo nga. Alam niyo yung mga DDS dito sa channel ko, ang hilig yung bumisita, pero kapag ine-engage kayo, ayaw nyo sumagot. Nakakainis kayo. Nakakadiri pala kayo. Tae talaga kayo. Oo. Hype lang si Duterte. Di ba wala naman nakulong eh. Ngayon may mga nakakulong, halo-halo, may contractor, may taga DPWH, may senador. Meron pang iba na darating. Intay-intay lang. Kasi nasa ombudsman na rin, pati yung kay Joel Villanueva. Sabi nila Lane Cariaga, ang hirap kasi ng tanong mo, coach. Nahirapan sila. Nahirapan sila sagutin yung tanong, guys. Kaya mga DDS. Kasi, bakit mahirap? Kasi wala silang isasagot eh. Walang isasagot. Oo. Wala isasagot. Ito. Sige, babalikan natin, di ba? Inept daw, tsaka inefficient, etc. Bakit bumubuo pa ng karagdagang task force para mag-imbestiga dyan sa sa flood control? Ayan,
Karagdagan pa yan. DOJ forms task force to investigate flood control scandal. Pangalawa pa yan. Ay, hindi. Ito pala yung dati, no 2025. Si Jaime Santiago pa. Ongoing pa yan, guys. Ongoing pa yan. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung task force na yan. At nagsusumiti sila ng mga dokumento sa ombudsman. Tanggapin nyo na lang mga DDS. Walang kwenta talaga yung presidente nyo. Oo. Walang kwenta talaga yung presidente nyo. Si Rodrigo Duterte. Oo. Bobo talaga yun. Boplak. Ang talino niya napunta sa pagiging kriminal. Oo. Ito nga lang, hindi niya maipaliwanag yung impeachment ni Sara Duterte. Hirap na hirap kayo. Hindi niya mailusot to eh. Yung kay Sara Duterte. Oh, saan pa kayo lulugar? So, obvious naman na olats ang mga Duterte. Kasi mga bobo nga lahat sila, guys. Mga bobo talaga, promise. Nung unang iniisip ko, at least, kahit, di ba, kahit paano, meron namang utak si Rodrigo Duterte, di ba, medyo matalino. Ay, hindi rin pala, mga babayan, huli eh. Huli talaga eh, huling-huli. Wala eh. Walang maayos sa mga Duterte kahit sino sa kanila. Kaya wala akong pakialam kahit magkambal pa ng taas ng kilay itong si Attorney Trixie sa opinion ng CBCP tungkol kay PBBM. Unang-una wala silang ebidensya ng pagiging inept at inefficient ng presidente. Unang-una. Pangalawa, wala rin silang makitang ng korupsyon. Wala silang makitang sign ng korupsyon sa presidente. Kaya wala nagsasakside. Pansinin niyo. Lahat ng inirereklamo nila, walang kumaagat, walang nagsasakside. Bakit? Kasi alam ng sambayan ng Pilipino na kasinungalingan ng lahat. Alam kasi. Bistado kasi kayo. Oo. No joke. No joke. Kaya walang kumaagat. Sino ba naman kaagat sa kasinungalingan, di ba? Di ba? Sabi ni Margo, ganyan lagi sagot ng mga DDS, basta Duterte pa rin. Pag tinanong mo ng tinanong, walang sagot para sa mga DDS. Di ba? Ganun lang naman. Oo. Pero sila lang yon, hindi naman yun yung sambayan ng Pilipino. O sila lang yun. Mga 304,000. Oo. Mga 304,000 lang naman sila. Oo. Kaya, wala. Yun lang talaga. Walang magagawa. Walang magagawa. Ganun talaga. Oo. So, click nyo na ho yung ating second topic and I'll see all of you sa ating susunod na Coach Jared Live. Right? God bless everyone and see you in our next topic, guys. Bye! See you! As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.